Okay guys, good morning. Meron ng buhangin yung naglagay na si paring pa din ng buhangin dito sa daanan. Ano po kasi yung may-ari dito, contractor din, isang engineer. Kaya libre tayo sa buhangin dyan. Medyo natutuyo-tuyo na yung daan namin. Nagbabawal na daw si paring pa din ng ano dito, nakakariton. Dinigang na pang manok ang po natin ngayon. Morning, good morning. Hindi naman lahat. Mamatay na yung parcel mo. Unboxing mo pare. Nako, hindi na mag-uulan yan pare. Dumating na si Saido. Saido green eh. Oh, Bap. Oh, pare. Unboxing mo. You know? Si Saido Green. Saido Green. Verde ah. Ayun daw. Ang mga halaman pare. Mahirap pang hanapin niya, kakulay ng mga halaman. Ay, what? Sulod mo lang. Testing. Tulog na yun, pare, testingan mo. Tugol na tapon dyan pare. Hindi, maganda yung pagkakatay. Malaki po dyan kasi hindi na pupunit. Ito kasi yung dating binili ko sa kanila. Kaya lang, tumatagos. Tumatagos yung tubig. Yan, although mainit pero hindi tatagos na. Ay, what? Sakto, pare, oh. Pare, oh. Oh, yung kapote. Sapit yan. Lang yan. Hindi, sapit yan. Oo yan, mamaya. Shoot lang mo. Kapote pare. Kapote, yung kapote. Sakto lang. Huwag mo na. Sige pare, testingan mo lang. Hindi na Tsaka ka magluto. Magkano yung trek? 267. 267. Oh. Salamat sa Shopee. Salamat sa sponsor. Kay Paring Patre. Ayun oh, bagay na bagay pare yan. Ano ka, babayaran mo kay Patrick Oo yan? nga yan. Saido Green, oh. Saido Green. Para di ka magsombrero. Ano lang yan eh. Mababaw lang yung ano niya. Tumingin kasi ko sa ano guys, moto. Sobrang mahal. Yeah! 3,000 o 4,000. 300 lang. Luto ka muna. Oo. Magsakan niya. Ano pare? Ayun pare, hindi tatagusan ng tubig yan. Hindi pa. Ganda yung pagkakatahi mo. Kulay pare, berde ta asul. Oh, pare ah. Ka pala sa berde, no? Oo yan. Bagay pare sa Pati yung short ano, mo yung kapote ah. Oh. Kulay green Pero, din. pero yung dugo mo hindi naman berde. Hindi naman pa. Yan. Kulay-pula yan. Dugong berde. Nag-aalangan na ako sa inyo ah. Hindi yan. Gusto lang ako. So ito po yung almusal natin.
Sitaw ni Daki okay naman. Kaya lang, mapapansin nyo hindi siya ganun kaberde kasi kailangan ng pataba yan. So hindi muna namin patataba niya. Tutuyuin lang muna namin. Baka hanggang bukas. So libot muna tayo. 2 araw akong hindi nakalibot dito. Naarawan sila, medyo mapapansin nyo naninilaw ng konti. Sana matuyo muna sila kahit ilang araw lang. Ito, although naninilaw sila, may mga bunga naman, ayan. Kaya kung matutuyo sila, malaki ang chance natin dito makarecover sila. Pang-anim na pitas pa lang tayo, may pag-asa pa yan. Actually nung nag-uulan napatabaan namin yan, kaya lang konti lang. Ayaw namin biglain kasi baka lalong masaktan. Ayun, ganda naman ang bunga yun. Kahit madilaw sila. Ayun, ang gaganda ng mga bunga oh. Kinis. Ayun oh. Palagay ko susulong yung pitas natin bukas. Although nanilaw yung kalahati, susulong yan, marami akong nakikita bunga. Oo, diba? Yan o, dami sa gilid. Ito po yung magandang pwesto, kaya maganda yung mga bunga nila. Yan o, bukas pampitas na yan. Oh, ano siya, masyadong crack. Oh, makinis. Kung hindi ito mauulan ngayong maghapon, mamayang hapon, ano na namin to, papatabaan na namin tong matataas na to. Ito yung maraming bunga eh, para kahit ito man lang sumulong yung bunga, lumaki yung mga bunga. Ito yung lugar na pinaka-groge. Sabi ko pagka ito yung green alpha, madalang ang bunga. Sabi ko pag hindi ito naka-recover ng ilang araw, pag natuyo sila tapos nalanta pa rin, pabubunot ko na. Tatamnan po natin ulit to ang ibang gulay para masulit tayo. Hindi na ako hindi na namin hintayin na matagal. Tatamnan namin ng iba para itong kalahatian bubunutin na namin to, tapos lininisin na lang para masundan ka agad. Hindi muna ang palaya, tagbagyo eh. Ibang gulay, yung gulay na maliit lang ang puhunan, kagaya ng sitaw. Buto lang bibili mo, bibili ka lang ng halagang 3,000, 4,000, pwede na. Tayo, Kompleto pare. go! Sige na! Kain tayo. Ayun po. Yan, pinanganin ninyo. Ayun, tita ka. Sino tinitira? Ay, si Salvin. Siyempre, mira. Ano mapaliya kaka? Kutsara to. Ay, shoutout nga pala kay Paring Bong. Sabi niya pare, sa paa ng manok mas masarap yung kaliwa. Sabi niya, bakit kaya?
Sana tuloy-tuloy na yung ganyan. Nakasikat ng konti yung araw. Ito yung upo ni Saldi, baka hanggang 2 pitas na lang din yan. Ano eh, nababad din sa ulan. Pwede na rin natin palitan yan. Itong farm to, kung mapapansin nyo, wala kaming masyadong tanim, kundi yung tanim ng Gem Squad. Tapos yung dito, hindi ko pa tinimnan kasi nga mas mababa to kaysa dun. Tsaka hindi pa ako sigurado nun kung maire-renew ko. Eh ngayon na-renew na natin. Pag nag-araw, pwede na tayong singit-singit ng tanim dyan para sulit yung renta ng lupa. Spray si Saldi ng foliar dahil hindi tayo nakakapagpataba sa lupa. Igagaras cutter muna namin yung paglalagyan ng pataba, kahit yung gilid lang para direkta sa ugat yung walang kaagaw yung pataba. Yung walang sprayan kaya merong manunusok. Maganda naman yung mga kasunod. Oh, parang mistisa din eh. Oh. Dito po sa pagpa-farming namin, gusto ko maging transparent. Pinapakita ko lahat. Malugi ako, manalo ako, pinapakita ko. Gumanda yung halaman natin, mag-harvest na maganda, pumangit, pinapakita ko yan. Gusto ko makita ng mga viewers natin yung transparency. Kaya kagaya niyan, pinakita ko to kahapon, hindi siya nalalanta, naninilaw siya. Buhay pa po yan. Mahirap pag nalanta. So may pag-asa pa yan. At meron kasing mga taong nag-aabang, naabangan yung pagkalugi ko, pagkabagsak ko. Parang natutuwa sila sa ganun. Meron nag-comment, Sir Jim, nasa na yung 2 milyon na sinasabi mo? Kasi meron kaming vlog na nung kukunin na nung buyer to, napag-usapan lang namin. Wala pong, kung sakaling mabili nila to, wala pong magbabayad sa amin ng ganong halaga. Napag-usapan lang namin yung posibilidad ba, pero hindi po mangyayari yun. Kumbaga hindi seryoso yun. Ikaw ba bibilin mo itong lupa, babayaran mo to sa amin? Hindi, patatapusin mo kami, di ba? So meron mga taong inaabangan yung malulugi tayo. Masaya sila sa ganun eh. Yun nga, nakikita nilang naninilaw yung kalahati ng ampalaya namin. Buhay pa po yun, may pag-asa pa yun. At itong kay Saldi, hindi pa namin napipitasan. So hindi pa po tapos yung laban natin. Paglalaban natin yan hanggat buhay sila. Ano lang ako, naaawa lang ako sa mga taong may mga ganong mentalidad. Parang matutuwa sila sa ikababagsak ng kapwa nila, di ba? Hindi ako actually pagka may ganong mga comments, parang gusto kong magpursige, gusto kong ipakita na kaya namin, ganun lang. At pag meron ako nakikitang taong maasenso, maganda yung buhay, nagiging inspirasyon ko rin sila. Kagaya ni paring Reggie, kagaya ni paring Mac, Lagunilla Vlog, di ba? So nai-inspire pa ako sa kanila pagka nakikita kong gumaganda yung business nila. Sana ganun din yung iba. Matuwa kayo pagka maangat yung isang kapwa natin. Bali yung nagastos ko dun sa talungan, 200, siguro mga nasa 240 hanggang 250 yung mahigit 1 hektaryang talungan na yun. Doon diniclare ko, nalugi po ako doon, pero hindi naman yung 200 hindi bumalik, siguro mahigit kalahati bumalik. Kaya nasabi ko mga nasa 70-80k ang hinahabol ko pa doon, yung bali ng tao. Yun lang po hinahabol ko doon. Tsaka yung sa puhunan, sa talong, siguro mga
12,000, mga 15k, ganun. So 70-80k, malaki pa rin yun. Dito sa Ampalaya ni Saldi, gagastos sa pako niya ng hanggang 150k hanggang sa pumitas siya, kasi magpapataba pa yan, maggagamot pa yan. Tapos yung sa amin, aabutin na ng 160, 170 yun. So almost 600 po yung nagastos ko dyan. Kasama na po yung ano doon, yung arkila, pagpaparoto, lahat ng preparasyon. Mahigit 600k. Kung isasama pa natin yung ibang expenses gaya ng pagkain, malaki-laki na rin. Aabutin din ng 700 to 800k. At abangan nyo na lang po, kung matalo man ako, tatanggapin ko yan at ipapakita ko rin sa vlog. Hindi lang yung puro panalo. Makikita rin po natin kung malulugi ako dyan sa Ampalayahan or hindi. Abangan po natin. So shoutout sa mga nag-aabang dyan, abangan nyo po. Sasabihin ko rin po kung matatalo tayo dyan sa Ampalayahan. Hindi pa po kami pumipitas kay Sandy. At ang ganda ng presyo ng Ampalaya. Hindi pa rin ako, ayokong mawala ng pag-asa eh. Kasi buhay pa sila eh. Diba? Meron tayong kasabihan na habang buhay may pag-asa. Hindi lang sa tao, kahit sa gulay. Nanilaw lang sila, maaring babad sa tubig or kulang sa pataba. Kasi nga, hindi kami nakakapagpataba, kulang sa pataba. So, hintayin natin. Hintayin natin. Itong August na to, merong tag-araw to eh. Kahit 2 weeks lang, abangan po natin. Yung kay Saldi, sa ngayon maganda siya. At malapit na pong maghalaw. So, at syempre gusto ko rin magpasalamat doon sa mga sumusuporta sa akin ng totoo, dahil nababasa ko yung mga comments nyo, mga positive comments na, Sir Jim, huwag kang sumuko, kaya yan, mag-aaraw yan. Maraming salamat po, nababasa ko po yun. Isa yun sa mga nagpapalakas ng loob ko, kaya ayaw ko sukuan yan. Hindi natin susukuan yan hanggang buhay yan. So yun. Ang hirap nung nasa nasa SOCMED kasi sa lahat ng tamang ginawa mo, sa 10 tamang ginawa mo, pag nasilip ka ng isa o kahit kalahati lang, babayuhin ka na nila. Di ba? Well, ganun talaga. Ako choice ko yun, pinili ko yung ganitong buhay eh. So be it. Di ba? Hindi natin maiiwasan yan, kasama yan eh. Hindi po pwedeng kagaya ng sa pelikula, balance po yan eh. Pag may bida, may kontrabida. Parang sa natin, sa weather natin, merong tag-init, merong tag-ulan. Ganun lang po yan. Hindi pwedeng puro tag-init o hindi pwedeng puro tag-ulan. Kaya balance po yan eh. Kaya tuloy-tuloy lang tayo. Ito yung una naming balag guys, dito sa farm 2. Ito yung kauna-unang balag na ginawa namin. 2 years na siya. 2 years na siya nung buwan na to. Hanggang ngayon buo pa. Nakailan tanim na kaming ampalaya dito, 3. Pero pang-4 di na pwede. Una, dito yung namin, tudling sa gitna. Tapos inilipat namin dito sa pagitan. Buto, dalawang beses na buto, tapos grafted, kaya 3 beses. Pero pang-4 di ko na palalagyan. Ayan, ito yung sitaw ni Daki, kalahati pa lang. Mapapansin nyo madilaw kasi hindi pa napapatabaan. Hanggang bukas pag natuyo, isang kilo lang to. Tapos yung dito sa dulo hindi pa natatamnan kasi medyo masukal pa, hindi pa nalilinis. Pero actually pwede nang tamnan, nalinis na nila yung tudling mismo. Yan o, dapat pala pwede mo palang isprayan muna yan eh. Pwede mong isprayan muna ng herbicide bago ka magtanim. Pwede po. Interline. Wala na ba yung gamot natin dyan? 2 karga na lang po namin yung ginagamit yung preparation para habang lumalaki yung Kaya nga, pagkano bukas bibili kita. namamas. Ilang kilo pa yung natira mong sitaw doon? 2 kilo pa
At, isang kilo lang ba yung pumasok dito? Ang kilo po. Okay, pandalawang kilo lang yan. Mas mahaba yat. Ano ba? Mas Mahaba po ito eh. Nang apat na ispan ng bawo eh. dalawat. 10 tubig pa to. Dalawat kalahati ano. Bali, kung matatandaan nyo sa dulo na yon, 2.5 kilo. Ito, matipid to, walang masyadong gastos yung sitaw kasi may balag na tayo. Binilang ko lang sila ng per kilo nito, itong kulay blue. Ayun, meron na. Nakailangan ng may balag na. Kano lang isang kilo ng sitaw? 1.3 isang kilo. Okay naman sila. Hindi naman sila nasaktan sa panayang ulan. Kaya lang, kaya madilaw sila, kulang sa pataba. Hindi pa napatabaan kasi yan eh. Basta hindi nag-uulan ngayon tsaka bukas, pwede nang pataba. Doon sa ampalaya namin, palalagyan ko na rin lahat. Kahit yung madilaw na to, unahin lang namin yung grass cutter para malinis. Baka bukas na rin kami makapagpataba pagka pitas. So na okay na tong mataas. Pwede na ang patawan to bukas, malinis na. Ayan o. So, dito naman sila sa gawin na to. Alalaan po natin kung papantay yung pitas natin bukas o uurong ba, atras, susulong. Kasi dito nakikita ko dito susulong yung bunga. Kaya lang dahil nadali yung halos kalahati, mababawasan yung pitas natin dyan. Pero dito sumulong yung bunga nya. Ano, marami tayong mapipitas dito bukas. Ito na yung kay Saldi oh. Kanina lang siya nagkaroon ng pagkakataon mag-spray kasi umaakit na rin yung baltik niya, yung fungus. Ayan oh. Kung di maagapan yan, buti na lang pinagbigyan tayo ngayong araw para makapag-spray, malagyan ng fungicide. Hindi aakit na yan. Pero kung mapapansin nyo, nasaktan din sila sa 2 weeks na ulan. Dati napakaganda ng pagka-green yan. Ngayon medyo may kasamang paninilaw ng konti. At least ngayon tuyo na sila. Tuyo na yung ugat nila hanggang bukas siguro. Ay napapansin ko sa dalawang variety tinanim namin, the best pa rin ang Thalia. Ayan, mapapansin yung mga bunga niyan, dami. Ay maliliit na yan. Yung dito sa kabila, green alpha, kagaya nitong nanilaw sa amin. Buti nga I mean, buti na lang yung nanilaw dito sa amin, puro green alpha, hindi kasama yung mga Thalia. Eto green alpha. Pansinin nyo guys, wala pa ako nakikitang bunga simula doon. Yes, pagitan na yon, simula dito. Ayun, isa. Oh, di ba? Napakadalang ng bunga. Oh, wala nang kasunod yung isa. Maganda yung dahon niya kung papansinin mo, pero walang masyadong bunga. Ito, pangalawa oh. Kaya hindi ko may re-recommenda tong variety na to. Sinubukan lang namin. Tapos maano pa siya, makrak pa siya pag tagulan. Hindi ko lang alam kung maganda yan sa tag-araw, kasi mayroong mga variety ganun eh, pang tag-ulan, pang tag-araw. Pero yung
mistisa, subok namin sa tag-ulan. Magbibigay siya ng bunga, kaya lang maano din siya, takaw crack din siya. Ade, pipitas na naman kayo niyan, Trek. Ng Sitaw. kailan niya? Mamaya. Oh, mamaya. Tsaka sa ano, sa Biyernes. Oo. Merong nag-comment. Hindi, merong nag-comment. 'Di ba? Pagka tumatama ako, binibigay ko sa inyo yung huling pitas. Baka naman daw pwede sa akin yung isang pitas. O yung huli. Kahit dalawang pitas na tatlo eh. Pwede naman yan. Naman to. Hindi, joke lang yun. Kayo naman. Pinano ko lang yung, sinyoutout ko lang yung isang nag-comment. Yan. Pwede naman yun. Hindi ko na kayo ano yun dyan. Sa inyo yan. So, hindi na sila uuwi. Ako mag-upload muna ako. Ganyan lang maghapon. Malakas ang hangin pero hindi umulan. Sana tuloy-tuloy yan hanggang bukas. Tama-tama, pitas natin bukas. Diyan na matutulog ang Team Squad. So, abangan po natin bukas kung meron tayong mapipitas ng ampalaya. Pang-anim na pitas. Kita-kita po tayo. Maraming salamat sa Jet. Ayan, tuyo-tuyo na yung kalsada namin. Pagka isasara na namin yung dulo. Kaya parin pa di nagaling yung order eh. Nagbawal na siya ng ano dito, pumapasok na iba. Kasi nga nasisira yung daan.